Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa panlapi. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa mga panlapi. Ang panlapi ay isang morpema, maliit na bahagi ng wika na may kahulugan na idinidikit sa salitang ugat upang bumuo ng bagong salita o baguhin ang kahulugan nito. Karaniwan itong ginagamit sa pagbubuo ng pandiwa, pang-uri at iba pang bahagi ng pananalita. Mayroon tayong 5 uri ng panlapi. Una, unlapi, ikalawa, gitlapi, ikatlo, hulapi, ika-4, kabilaan at panlima at panghuli ay laguhan. Katulad ng binanggit ko kanina, ang una ay unlapi. Kapag sinabi nating unlapi, tandaan na ito ay panlapi na idinidikit sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, ma plus ganda, ito ay magiging maganda. Plus iyak, ito naman ay umiyak. Tandaan kapag unlapi, ito ay matatagpuan sa unahan. Ang ikalawang panlapi naman ay tinatawag na gitlapi. Ang gitlapi ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng salitang ugat. Karaniwan itong inilalagay matapos ang unang pantig ng salita. Halimbawa, ang gitlaping in plus sulat, ito ay magiging sinulat. Ang gitlaping plus takbo, ito naman ay magiging tumakbo. Tandaan na kapag gitlapi, ito naman ay inilalagay sa gitnang bahagi ng salitang ugat. Ikatlong uri naman ng panlapi ay tinatawag na hulapi. Ang hulapi ay matatagpuan sa hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, ang hulaping in, kapag ito ay idinagdag sa salitang kain, magiging kainin. Kapag naman ang hulaping an at salitang ugat na laro, ito naman ay magiging laruan. Uli, tandaan kapag sinabi nating hulapi, ang panlapi ay idinadagdag sa huling bahagi ng salitang ugat. Ang pang-4 naman ay tinatawag na kabilaan. Ang kabilaan ay panlaping nasa unahan at hulihan ng salitang ugat. Tandaan kapag kabilaan, unahan at hulihan. Halimbawa, ang unlaping pag at hulaping an, kapag sinama sa salitang ugat na aral, magiging pag-aralan. Kapag naman ang unlaping mag at hulaping an ay isinama sa salitang ugat na mahal, ito ay magmahalan. Uli, tandaan kapag sinabi nating kabilaan, ang panlapi ay matatagpuan sa unahang bahagi at hulihang bahagi ng salitang ugat. Para naman sa huling uri ng panlapi, ito ay tinatawag na laguhan. Kapag sinabi nating laguhan, ang panlapi ay matatagpuan sa unahan, gitna at hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, ang unlaping pag, gitlaping at hulaping an, kapag ito ay idinagdag sa salitang ugat na sikap, ito ay magiging pagsumikapan. Muli, tandaan kapag sinabi nating laguhan, ang panlapi ay matatagpuan sa unahang bahagi, gitnang bahagi at hulihang bahagi ng salitang ugat. Kabuuan, ang panlapi ay mahalagang bahagi ng wikang Filipino sapagkat ito ang nagpapalawak ng ating bokabularyo. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng iba't ibang anyo ng salita na may iba't ibang kahulugan. Mahalaga ang tamang paggamit ng panlapi upang makabuo ng makabuluhang pangungusap. Narito ang aking template na ginamit sa buong presentasyon. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala,
Ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.